Mag-workout ka ng sobrang tindi, tapos pag uwi mo sa bahay, salad lang yung kakainin mo. Eh paano babalik yung lakas ng... Good morning sa inyo mga kalapatids! Maligayang pagbabalik dito sa ating tambayan, Chocobolo TV. Sa video na ito, abangan na naman tayo araw ng linggo, Cosorubio, Pangasinan. More or less 170 kilometers air distance. Yan ang liliparin, babagtasin ng ating mga alaga. Time check mga kalapatids, 8:32 ng umaga. At inirelease nga sila doon sa area ng 6:35 kung hindi ako nagkakamali. So anytime soon, pwede nang dumating yung ating mga alaga. Kaya lang, ayan, napapansin nyo mga kalapatids, biglang lumakas yung ulan. Kaya mukhang ismasyan ang mangyayari ngayon sa ating pauwian. Kailangan talaga minsan pagdaanan nila yan para makita natin yung kanilang totoong potensyal o totoong kakayahan na lumipad sa kahit anong klaseng uri ng panahon na masasagupan nila sa kanilang liparan pauwi dito sa ating kulungan. Kung madiliman sila ng uwi dahil sa mga factors na ganyan, sana makauwi pa rin ng ligtas yung ating mga alaga. Ayon sa ating forecast, pag nag 8:35 nasa 1,400 speed yung binabagtas ng ating mga ibon, hindi naman ganun ang bilis ng ating mga alaga. So expected meron pa tayong ilang minuto para asikasuhin yung mga dapat asikasuhin dito sa ating kulungan. Ang unang-una kong gagawin, syempre, handa ko yung electrolytes na pangsasalubong natin sa ating mga ibon. Medyo malayo-layo din kasi yan mga kalapatids. At siyempre yung kanilang patuka. Tuwing araw ng linggo, ito yung pinaka-importanting meal o yung pinaka-importanting pagpapatuka na ginagawa natin sa ating mga ibon sa loob ng isang linggo. Malalaman nyo yan mga kalapatids sa episode na ito. Kaya tutok lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell para sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. May mga papauwian, marami ng ibon na dumadaan. Time check tayo, 9:05 ng umaga. Hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga alaga. Habang inaantay natin sila, nanda ko na yung mga dapat ihanda mga kalapatids. Yung ating pansalubong na tubig, electrolytes, pampawi ng uhaw at pagod ng ating mga ibon. At syempre yung mga isusubo natin sa kanila para mabilis silang makarecover, right? Bawang pa rin, number 1. At yung pinakamahalagang patuka na ibinibigay ko sa aking mga alaga ay binibigay ko sa araw ng linggo pagkatapos ng matinding liparan. So ngayon, araw ng linggo, pagdating ng ating mga ibon, binibigyan ko sila ng iba't ibang klase ng butil ng patuka para mabawi nila lahat ng nawalang lakas nila sa buong linggo na liparan. Ito mga kalapatids, kung titignan ninyo, napaka-heavy ng composition ng patuka na ito. Normally, tuwing linggo yung pinakamalayong liparan ng ating mga alaga. Pagka uwi nila mula sa malayong liparan, kailangan ng katawan nila na i-replenish lahat ng mga sustansya na nawala. Yung protein, yung muscles nila na na-damage, so kailangan ma-repair lahat yon. At yung stock energy na nagamit nila mula dun sa liparan, yung mga fats, kailangan ma-replenish yun mga kalapatid. Makaka-relate dito yung mga nag-gym. So kapag nag-gym kayo, nag-workout kayo ng matindi, at pagka uwi nyo, dun nyo kailangan kumain ng mga heavy meal, di ba mga kalapatids, para ma-replenish yung lakas. Hindi ka naman pwedeng mag-workout ka ng sobrang tindi, tapos pag uwi mo sa bahay, salad lang yung kakainin mo. Paano babalik yung lakas ng katawan mo? So ganun din yun mga kalapatids na kanubi. Kaya tuwing linggo, heavy yung pinapakain natin sa ating mga alaga. Ang tawag ko dito ay loaded mix. 50% breeder mix, 50% flyers mix. Ayan, para ma-replenish lahat ng kanilang nawalang sustansya sa katawan. Nang sa ganon, mabilis lang makaka-recover para sa susunod na linggo na kanilang liliparin, ready ulit sa bakbakan yung kanilang katawan. Tuwing araw ng linggo rin tayo nagre-replenish ng mga mineral sa kanilang katawan. Ayan. Lagay na natin dyan, ibabind na natin tong minerals na kailangan nila para makarecover yung kanilang katawan doon sa mga nawawalang sustansya sa kanilang ginagamit sa kanilang paglipad. At dahil galante tayo o hindi tayo barat sa ating mga alaga, sa tuwing araw ng linggo, binibigay na natin halos lahat ng mga vitamins and minerals na kailangan ng kanilang katawan para tuluyang ma-replenish lahat ng mga energy at sustansya, nutrients na nawala sa kanila sa buong linggong liparan. Kaya ito, bibigyan din natin sila nito ng grits mamaya-maya. Tapos ito na, yung bawang at iba pang supplement, lalo-lalo na yung B-complex. Susubo natin yan sa ating mga ibon. Tsaka itong ating loaded mix. Alright? So, antay-antay pa tayo. Wala pa rin yung ating mga alaga. Babagal talaga nila. Baka mamaya hindi na makauwi yun. Makakauwi pa kaya yung ating mga ibon. Sana naman, wag tayong biguin. Ayun, nakikita natin yung mga ibon. Maraming lumilipad. Grupo-grupo.
Malamang galing yan dun sa liparan. Uy, ayan, may dumating. Si Zomba, mga kalapatids. Ang lupit, di ba? Unang-una na siya sa pagkakataon ngayon. Papasukin na natin yan. Saktong-sakto, oh. Saktong-sakto, nakuhaan natin landing niya. Naligo, mga kalapatids. Tumago sa ano. Sige, sige. Pasok. Time check tayo, mga kalapatids. 9:23. Ayan. O yan, kitang-kita, mga kalapatids. Yun, nakita niya yung pares niya. Sana pumasok na, mag-trap na. Sige, sige. Mukhang irritable sa ating Zomba. Ayaw pumasok. Pasok na. Stick. Pasok. Ayun. Nasubukan ko na yan ang bawang. At hintay lang natin na makapagpahinga. Hintayin pa natin yung dalawa niyang kasama. Ayan, uminom na si Zomba. Inaaliw-aliw siya nung kanyang kapares. Ang ginagawa ko kasi, mga kalapatids, bagamat wala tayong widowhood box, ginagawa kong sistema kapag ililipad itong ibon na to na si Zomba, ilalayo ko yung kanyang pares. Ilalagay ko doon sa ating breeder's cage. Hindi ko siya papakita dyan kay Zomba. Then kapag sa loading day, ilang minuto bago i-load sa truck, ayan, ilalagay ko dyan yung hen natin dito sa ating kulungan. Teritoryo niya naman to, yung buong baba. Siya ang pinakasiga dito, so walang problema yun, mga kalapatids. Ayan, pag nilagay ko yan dyan, magsasama sila, maglalambingan, then ilang minuto, isasampan na natin to si Zomba sa truck. Iwan natin dito yung hen, maghihintay yung hen dito para motivated itong ating ibon na si Zomba na umuwi. Yan, pagkadating, bibigyan natin ng ilang minuto silang maglambingan ng ganyan. Then, kukunin ko na to uli, yung hen na to, hihiwalay ko na uli dun sa ating ibon. So, ganun lang yung pinaka-idea ng widowhood system. Kaya lang, wala naman kasi tayong widowhood box. So, para-paraan na lang, mga kalapatids. At yung widowhood system na yan ang masasabi nating pinaka-epektibong motivation pagdating sa kak. Kung yung kak yung ililipad nyo. So, wala nang tatalo dyan, widowhood system. Alright? So, antay-antay pa tayo. Wala. Tagal ng dalawa. Hindi na yata makakauwi yun. Yung ba yung mga ibang ibon, mga kalapatids, galing sa karera, oh. Pauwi pa lang. Siguro napasama yung ating mga ibon, yung dalawang ibon natin, napasama dun sa mga ibong mga bano. Yung mga ibong mawawala. Hintayin natin kung makakabalik pa yung mga yun. Ayun, mga kalapatids, pagtalikod ko, narito na si Angel. Ang bilis. Ano kasi to pagka lumanding to napakatahimik. Ayan, 9:33 ng umaga. Sige, pasok ka na, Angel, para ma-recover na kita. Pasok. Yan. Pasok. Sige. Para tong kwago, pagka lumilipad, napakatahimik. Hindi ko na mamalayan, nandiyan ka na pala. Sige, pasok. Yun, alright. Ayan, uminom na rin, mga kalapatids. Okay. So, isa na lang yung ating iniintay, si Jessie. Nasaan na kaya ng lupalop yun? Nung nakaraan, hindi ako nagkakamali, siya yata yung nauna. Ngayon, siya naman yung kulelat. Maganda yung laban ng tatlong ibon natin, mga kalapatids. Hindi mo masasabi kung sino yung magiging dominant sa kanila. May pagkakataon na nauuna yung isa, nahuli yung isa, minsan naman, yung isa naman na nauuna. So, papalit-palit sila ng ranking, mga kalapatids. Kaya nagugustuhan ko itong mga to nakakapanghinayang kung isa lang sa kanila yung ating i-entry. Maganda, tatlo na sila para maganda yung dating ng ating team sa NDR sa papalapit na North Derby Race. Antay-antay pa tayo, mga kalapatids. A few moments later. Yan na yata yung ibon natin, mga kalapatids. So, yan na ba yun? Ayan na nga. Ayan na si may kasabay siya. May kasabay si Jessie. Mukhang nag-usap-usap pa sila. Ayan siya. Papasukin na natin to para makapagpatuka na tayo sa ating mga alaga. Yun. Pasok. Time check muna tayo, mga kalapatids. 9:43. Yan. Sige, pasok, Jessie. Pasok. Stick. Alright. So, kompleto na tayo, mga kalapatids. Subukan ko muna ito na dapat isubo. Yan, uminom na rin ng electrolytes. Okay, ngayon kompleto na sila, mga kalapatids. Ito na. Bibigay na natin yung ating pinaka-loaded mix. Ayan, may mga kasamang vitamins and minerals na yan, mga kalapatids. So, bigyan na natin dito. Yung ibang ibon, mga kalapatids, hiniwalay ko sila, mga kalapatids, dahil nga iba yung pinapatukan natin sa kanila kasi nga mga tambay yun. Pagka pare-pares tayo ng
ibibigay sa kanila, tataba yung mga yon. So ito, kailangan itong bumawi sa katawan, kaya yan ang ibinibigay natin sa kanila. Ito, hiniwalay lang natin to, inabswelto natin tong inakay na to kasi nagde-develop pa yan ng feathers. Mamaya-maya, pagka naubos na nila yan, tignan natin kung gusto pa nila, bibigyan pa rin natin sila. Hindi naman tayo madamot pagka araw ng linggo, niloloaded natin yung kanilang pangangailangan. Pagkatapos nilang kumain, pahinga ng konti, doon natin susubuan ng vitamins. Mas maganda kasing ibigay yung vitamins pag may laman yung kanilang mga sikmura o yung mga butchi nila para mas mabilis ma-absorb ng kanilang katawan yung vitamins. Salinan uli natin yung kanilang tubig. Yan. Electrolytes para makabawi yung ating mga ibon. Ayan, grits naman yung kanilang binabanatan ngayon mga kalapatid. So ganyan lang ginagawa kong pamamaraan para i-recover, i-replenish yung mga vitamins and minerals na nawala sa ating mga alaga sa buong linggong liparan. Para sa susunod na linggo, is either training man yan o yung pinaka-derby na o yung race na talaga, may lakas na magagamit uli yung ating mga alaga. So yun, maraming salamat mga kalapatid sa inyong pakikitambay, pakikipagkwentuhan at pakikiabang dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sagar updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video at may nakuha kang tips at idea, at pakifollow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, kapupulutan ng mga kaalaman. Hanggang sa muli mga kalapatids, ingat-ingat kayo. Maulan ang araw na ito. Paalam!